Magandang umaga mga bata! Manatili kayong nakatayo. Sisimulan natin ang ating araw sa isang pagdarasal. Yuko ang ating mga ulo at magsimula. Praise you, Lord, and we thank you for the opportunity to study and prepare for a good life in the future. Bless our teachers who inspire and guide us. Bless our parents who work hard to support us. Bless our classmates and all the people who care for us. Bless us, help us to be more attentive, patient, and diligent to understand the lessons that our teachers teach us. Bless our beloved country, that we may have unity, peace, and prosperity. This we pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Manatili kayong nakaupo dahil may hinihanda akong awitin para sa inyo. Una, panonoorin niyo muna ito at kasunod, kakantahin natin ito ng sabay-sabay. Maliwanag pa iyon? Ngayon, kakantahin natin ito ng sabay-sabay. Yan. Maaari na kayong magsiupo. Sino pa ang nakakatanda sa inyo ng ating tinalakay noong nakaraang aralin? Raven. Mahusay. Ang ating tinalakay noong nakaraan ay tungkol sa mga pista. Ngayon, upang malaman ko kung talagang naunawaan nyo kung ano ang ating tinalakay, meron akong inihanda na laro. Sino ang gustong maglaro? Para sa group 1, si Raven, si Chloe, si Luke, si Eunice, at si Aishi. At para sa group 2 naman, si Jewel, si Angel, si Hazel, si Jael, at si Jacob. Pumunta kayo sa kanan at kaliwang bahagi ko. Ang grupo na makakakuha ng pinakamataas na puntos ang siyang panalo. Kung sakali naman na parehas na puntos ang makukuha nyo, kung sino ang unang mananalo o matatapos ang siyang mananalo. Pakibasa mo nga ang panuto, Jake.
Ngayon naman ay titignan natin kung tama ba ang mga sagot ng inyong mga kaklase. Tama ba ang sagot sa number 1? Opo. Sa number 2? Opo. Tama. Sa number 3? Opo. Sa number 4? At sa number 5? Ang pangkat una ay nakakuha ng 5 puntos. At para naman kaya sa pangkat dalawa? Tama kaya ang sagot nila sa number 1? Sa pangalawa? Sa pangatlo? Pang-apat? At pang-5? Nakakuha din ang pangkat dalawa ng 5 puntos. Ngunit, pangkat dalawa ang siyang unang natapos, kaya sila ang panalo. Bigyan nga natin sila ng very good clap. Very good. Ngayon naman, meron akong larawan. Tignan nyo mabuti at usisahin kung ano ang nakikita nyo sa larawan. Ano ang nakikita mo sa larawan, Angel? Ang nakikita ko sa larawan ay ang mga bata na pumasok sa paaralan. Mahusay, ano pa kaya ang nakikita mo sa larawan? Katniss. Ay, isang paaralan. Sa tingin nyo, ano naman kaya ang ginagawa ng dalawang batang ito bago sila pumasok sa paaralan? J-Ron. Ang unang nilang ginagawa bago sila pumasok sa paaralan ay naliligo. Tama. Ano pa kaya sa tingin nyo yung mga bagay na ginagawa nila bago sila pumasok sa paaralan? Rayo. Inaayos ang higaan, mahusay. Ngayon, mayroon ako dito kwento at ito ay pinamagatang gusto ko sa school. Ngunit, bago niyo pakinggan ang kwento na gusto ko sa school, andito muna yung mga tanong na sasagutin nyo pagkatapos nyong pakinggan ang kwento. Pakibasa mo nga ang unang tanong. Look. Tungkol saan ang textbook na pakinggan? Salamat. Pakibasa mo naman ang pangalawang tanong. Derek. Bakit nasasabik si Ahara sa pagpasok sa paaralan? Salamat. Para sa pangatlong tanong, pakibasa mo, Juliana. Salamat. At para sa huling tanong, pakibasa mo nga ito, Levi. Ngunit, bago nyo pa man mapakinggan ang kwento na ito, meron tayong mga dapat na gawin kapag nakikinig ng kwento. Ano kaya ang unang dapat gawin kapag nakikinig ng kwento? Pakibasa mo, Charmaine. Maupo ng maayos. Pangalawa, pakibasa mo nga ito, Gagi. Nakinig at nawain ang kwento. Salamat. At ano pa kaya yung mga dapat nating gawin? Pakibasa mo nga, Ninyo. Huwag makipag-isip sa katabi. At ang huli, ano kaya ang dapat nating gawin? Christy. Sulat dapat o ilabas nyo ang mga papel nyo at kapag may mga narinig kayo sa kwento ay maaari nyo itong isulat upang masagot natin ang mga tanong mamaya. Ang kwento ay pinamagatang gusto ko sa school. Ito ay akda ni Desiree B. Geronimo. Yan. Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayong makinig? Narito na ang
impormasyon. Kwento basa. Pagbasa ng kwento bilang panimula sa pinamagatang Gusto Ko sa School. Gusto Ko sa School ni Desiree B. Geronimo. Tagapagdaloy. Sumapit na ang araw na pinakahihintay ni Amara, ang pagbabalik sa paaralan. Amara, excited na akong pumasok sa school. Makikita ko na ulit ang aking mga kaibigan. Tagapagdaloy, gumising siya ng maaga upang maghanda ng kanyang sarili. Isa-isa na niyang ginawa ang dapat niyang tapusin bago pumasok sa paaralan. Una, si Amara ay nag-ayos ng kanyang higaan. Ikalawa, kumain siya ng almusal. Pagkatapos, siya ay nag-toothbrush at dali-daling naligo at sa huli ay nagbihis ng kanyang uniforme. Beep, 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 umaalingaw-ngaw ang tunog ng school service ni Amara. Nanay, bilisan mo anak, dumating na ang school service mo. Baka muli ka pa sa klase, unang araw pa naman ngayon. Tagapagdaloy, kumaripas ng takbo si Amara papunta sa kanyang school service. Pagkatapos ng ilang minuto, siya ay nakarating sa kanyang paaralan. Namangha siya sa kanyang mga nakita. Bagong pintura ang kanilang paaralan. May bago rin mga classroom at namumungagad ang mga bulaklak sa hardin. Amara, ang saya naman. Ang laki talaga ng naitutulong ng Brigada Eskwela. Mas lalo kumaganda ang paaralan. Kaya nga, gusto ko sa school. Tagapagdaloy, nagsimula na ang klase ni Amara. Sa loob ng silid-aralan, unang itinuro ng kanyang guro ang tungkol sa photosynthesis. Taimtim na nakikinig si Amara at ang kanyang mga kaklase habang nagpapaliwanag ng aralin ang guro. Sumunod at pinag-aralan nila ang ipinakitang mga larawan ng guro. Sa huli, nanood sila ng video upang mas lalo maunawaan ng klase ang paksa. Dahil dito, mas lalong namangha si Amara. Natapos na ang klase ni Amara at umuwi sa kanilang bahay. Naikwento niya sa kanyang nanay ang nangyari sa kanyang araw sa paaralan. Amara, ang dami kong natutunan ngayong araw na ito. Nalaman ko ang proseso ng photosynthesis. Kaya pala, tayo nakalalangap ng sariwang hangin at nagkakaroon ng pagkain dahil sa prosesong ito. Nanay, magaling anak, naunawaan mo mabuti ang aralin niyo ngayong araw. Amara, opo nanay, masayang-masaya po ang unang araw ko. Isa po ito sa dahilan kung bakit talagang gusto ko sa school. Narito. Naunawaan niyo ba ang kwento na inyong binasa? Ngayon naman, ay sasagutin na natin ang mga tanong at makita kung talaga nga bang naiintindihan ninyo ang kwento na ito. Makibasa mo nga ang unang tanong, Naili. Tungkol saan ang tekstong napakinggan? Sino ang nais sumagot ng tanong na una? Hazel. Nice try. Sino pa kaya ang gusto? Tungkol saan daw kaya ang tekstong napakinggan? Jacob. Ang tekstong napakinggan daw ay tungkol sa school. Pakibasa nga ang sagot sa number 1. Tungkol sa kasagulan ni Amara na bumalik sa
Ninya. May mga bagong classroom. Ano pa kaya ang mga napansin ni Amara? Jewel. Bagong pintura ang paaralan at may bagong silid. Ano pa kaya yung napansin niya, Hazel? Mahusay. Basahin nga natin ng sabay-sabay ang sagot sa pangatlong tanong. Napansin niya ang magandang pintura ang paaralan, may bagong silid paaralan, at namumulangkat ang bulaklak sa hardin. Para naman sa pang-apat na tanong, pakibasa mo nga ito ng malakas, Rayu. Salamat. Pakibasa, sino ang nais sumagot ng tanong na pang-apat? Jacob. Kayo, ang unang araw ng pag-aaral ay Tama, dahil siya ay may bagong natutunan na kaalaman. Pakibasa nyo nga ang sagot sa pang-apat na tanong. Yan. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa tekstong informatibo o proseso. Pero bago yon, may aktibidad akong ginawa para sa inyo. Ating tutukuyin kung ano kaya ang mga ginawa ni Amara bago siya pumasok sa paaralan at ano yung ginawa niya nung siya ay nasa loob na ng paaralan. Ating muna tutukuyin yung apat na kanyang ginawa noong bago siya pumasok sa paaralan. Ano kaya yung una niyang ginawa? Hazel. Tama, ang una niyang ginawa ay nagligpit ng kanyang higaan. Ano kaya yung pangalawa niyang ginawa? Aishi. Siya ay kumain naman ng kanyang almusal o umagahan. Ano kaya yung pangatlo niyang ginawa? Jake. Ang pangatlo niyang ginawa ay naligo. At ano kaya yung pinakahuling ginawa ni Amara bago siya pumasok ng paaralan? Jayron. ang huling ginawa ni Amara ay nag-toothbrush. Nag-toothbrush? Ano kaya yung pinakahuling ginawa ni Amara? Katniss. Nagsuot ng kanyang uniforme. At ano naman kaya yung mga ginagawa ni Amara sa loob ng paaralan? Angel. Nakikinig sa kanyang guro para matutuang photosynthesis. Nakinig daw sa kanyang guro upang matutunan ang photosynthesis. Ano kaya yung pangalawang ginawa ni Amara? Hazel. Nanood sila ng video. Ano naman yung huli nilang ginawa sa loob ng paaralan? Jacob. Ang huling ginawa ay sa paaralan. Ano yan? Natuto raw ng bagong aralin. Ngayon naman, meron ako ditong diagram na nagpapakita ng buong nangyari sa isang kwento. Diba kanina ibinigay natin yung mga ginagawa ni Amara bago siya pumasok at sa loob ng paaralan? Ngayon naman, hahanapin natin yung mga balangkas o yung mga ginawa o proseso ni Amara sa buong araw doon sa kwento. Sino ang nais sumagot kung ano ang unang nangyari sa kwento? Ano ang unang nangyari sa kwento? Okay, then. Nagligpit siya ng higaan at isulat mo nga ito sa unang box sa diagram. Habang hinihintay natin ang sagot ni Hazel sa unang
diagram, isipin nyo na kung ano yung pangalawang ginawa ni Amara sa kwento. Si Amara daw ay nagligpit ng kanyang hinigaan. Ano naman kaya yung pangalawang ginawa ni Amara sa buong kwento? J-Rod? Yan. Ang sinulat ni J-Ron ay kumain daw at naligo, yung pangalawang ginawa ni Amara sa kwento. Ano naman kaya yung pangatlong pangyayari na ginawa ni Amara sa kwento? Jacob, ano muna? Ano yung pangatlong ginawa ni Amara sa kwento? Pakisulat mo nga ito dito sa loob ng kahon sa diagram. Dito oh. Yan. Ito. Ano naman kaya yung pang-apat na ginawa ni Amara? Pang-apat, Raven. Yan. Ang sinulat naman ni Raven na pang-apat na pangyayari sa kwento ay si Amara daw ay pumasok na sa paaralan. O, sa tingin nyo, ano yung pinakahuling pangyayari na naganap sa kwento? O, Angel? Ang panghuling nangyari sa kwento ay sinuwento niya sa kanyang nanay ang natutunan niya sa paaralan. Pakisulat mo nga ito dito sa loob ng kahon sa diagram. Ayan. Nakompleto na natin ang balangkas ng kwento na inyong pinanood. Base kaya sa sinagutan natin na ito at sa mga simulat na ito, ano kaya ang kahulugan ng tekstong informatibo? Ano kaya ang kahulugan ng tekstong informatibo? Aishi. Ano pa kaya ang ibig sabihin ng
informatibo base sa mga sinagutan natin kanina. Jacob? O, ng pagkakasunod-sunod daw o proseso. Basahin nyo nga ang kahulugan ng tekstong informatibo o proseso. Isang uri ng teksto na naglalawan o nagpapaliwanag ng mga pamamaraan ng proseso. Nagbibigay ito ng impormasyon at may napapaliwanag ng maayos ang mga bagay. Yan ang kahulugan ng tekstong informatibo. Ngayon, kung talagang nauunawaan nyo kung ano ang tekstong informatibo, ay mayroon ako dito inihandang gawain para sa inyo. May babasahin akong teksto at inyong tutukuyin kung ano ang balangkas ng kwento na iyon. At inyong isusulat sa loob ng kahon sa diagram. Maliwanag ba iyon? Ang titulo ng teksto na ito ay Paborito ng Pinoy. Yan, babasahin ko ito. Ang adobo ay isa sa mga paboritong ulam ng mga Pinoy. Ito ay isang uri ng ulam na kadalasang niluluto sa suka, toyo, bawang at iba pang mga pampalasa. Ang pagluluto ng adobo ay isang proseso na sumisimbolo sa kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Narito ang proseso sa pagluluto ng adobo. Ihanda ang mga sumusunod na sangkap, manok, baboy o iba pang karne tulad ng baka o kambing, suka, toyo, bawang, dahon ng laurel, asukal at paminta. Pangalawa, siguraduhin na ang karne na gagamitin ay nahugasan. Ang karne at bawang ay hiwain na may tamang sukat. Sa isang kawali, igisa ang bawang. Idagdag ang karne at lutuin ito hanggang maging light brown ang kulay. Idagdag ang toyo, suka, dahon ng laurel at paminta. Haluin ang mga ito ng mabuti at hayaang kumulo ng ilang minuto. Pagkatapos kumulo ng ilang minuto, bababaan nyo ang apoy at hayaang maluto ang adobo ng 30 hanggang 45 minuto. Kapag malambot na ang karne, ito ay maaari nang ihanda at ihainin. Ngayon na nabasa ko na ang teksto, ating tutukuyin kung ano ang balangkas nito at ang pagkakasunod-sunod o proseso ng pagluluto ng adobo. Sino ang gustong sumagot kung ano ang unang proseso sa pagluluto ng adobo? O Hazel? Pakisulat mo ito sa loob ng ilog sa diagram. Number 1. Ano naman kaya yung pangalawa? Ano nangyari sa proseso sa pagluluto ng adobo? J-Ro. Sulat mo ito sa number 2. Para naman kaya sa pangatlong pangyayari o proseso sa pagluluto ng adobo, Jewel. Kailangan nito ay nakaayon sa pagkakasunod-sunod.
tingin mo, ano naman kaya yung pang-apat na proseso sa pagluluto ng adobo? O, Jacob. Yan, sulat mo sa pang-apat. At pang sa huling proseso ng pagluluto ng adobo, sino ang nais sumagot? Angel. Yan, tignan natin kung tama ba ang kanilang mga kasagot. Tama ba na ang unang proseso sa pagluluto ng adobo ay ihanda ang mga sangkap tulad ng suka, toyo, bawang, laurel, asukal, paminta at manok? Ano naman kaya ang pangalawa? Inisa daw ang bawang. Tama ba iyon? Para sa pangatlo naman ay inilagay ang manok. Tama? Oo. Yung pang-apat naman po na proseso ay pakuluin ng 30 hanggang 45 na minuto. Tama po? At ang panghuli ay hininaan ang apoy at hinahati. Tama. Ngayon, ano na nga ulit ang ating tinalakay, Jacob? Ating tinalakay ay tungkol sa tekstong informatibo. Ano naman kaya ang kahulugan ng tekstong informatibo? Jaron? Ayan, mahusay ngayon. Dahil natutunan nyo na kung ano ang tekstong informatibo, ay meron akong aktibidad na inyong gagawin. Pakibasa mo nga ang panuto. Jake, basahin mo ito ng malakas. Itong marinig ng iyong mga klase. Pumili ang bawat grupo ng isang pagkain sa inyong pamilya o ng darating papunta ng proseso. Gagawa o pumili ito. Maabisita ko na Yan, igugrupo ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang group 1 at ito ang group 2. Pumunta kayo sa inyong mga grupo. Narito ang inyong gagamitin at ito naman ay para sa inyo. Ngayon, kailangan yung bumuo. Makinig. Lahat ng mata ay tumingin sa akin. Kayo po ay gagawa ng sarili nyong diagram. Ayan. Maaari na kayo magsimula. Meron lamang kayong 5 minuto upang gawin ang inyong aktibidad. Thank you.
Muni. Pangatlo. Pang-apat. At ang panghuli. Yan, mahusay. Bigyan din natin ng pangalawang grupo na 3 bagsak. At para sa inyong muling aktibidad, kailangan nyo basahin ang teksto dito at gamit yung diagram na nasa baba, inyong tutukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dyan sa teksto. Dito tayo sa Para sa inyong takdang aralin, pakibasa